handa na ang House Prosecution Team sa hinihingi na bloodbath ni VP Sara. Kaya naman dismayado sila nang dumating ang bise sa Senado pero hindi naman pala haharap sa paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula sa Senado, Isaiah. Corina, tama ka dyan. No? Dito sa Senado, inakala ng marami sa amin na dadalo na nga si Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng impeachment trial. Matapos nga siyang sumipot dito, Corina, mga past 12 p.m. Subalit nadismaya rin maging prosekusyon matapos yung umalis ni Vice President Sara Duterte sa Senate premises ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Galing ang maikling pahayag nito ni VP Sara sa isang tula na pinamagatang Invictus ng manunulat na si William Ernest Henley. Think instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus. The public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions. Dumating man sa Senado, hindi naman dumalo si VP Sara sa kanyang paglilitis. Handa raw sana ang prosekusyon sa sinasabi niyang bloodbath, pero mukhang hindi raw handa rito ang bise. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Tingin din ng prosekusyon, pinulong ni VP Sara ang kanyang depensa dahil palpak ang kanyang mga abogado sa unang araw pa lang ng trial. Corina, bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel at sinabi nila sa atin, Corina, na yung maikling naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay posible raw nilang magamit na dagdag ebidensya. Kaugnay nga dun sa Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung pong articles of impeachment on threats against the President. Corina, natanong nga rin natin si Representative Jervil Luistro na siyang tumatayong House Lead Prosecutor kung na-offend ba siya dun sa mga kumakalat meme online matapos yung kanyang opening statement kahapon. Ayon mismo kay Luistro, Corina, no, hindi siya apektado sa mga kumakalat na meme laban sa kanya. Corina. Okay, Isaiah, may plano nga ba ang prosecution team na ipatawag ng formal at opisyal si VP Sara sa witness stand even if it has been established that she need not make an appearance? Tama ka dyan, Corina, no? Sa pagsisimulan nung trial kanina, ang isa sa mga una nagsalita ay si Attorney Lorna Capuna na isa nga sa mga private prosecutor. Una muna, Corina, tinanong niya ang depensa kung may balak bang umattend si VP Sara sa impeachment trial matapos ngang makita siya dito sa Senate premises kaninang tanghali. At inamin niya na balak din nilang mag-request na maging hostile witnesses o key-witness si Vice President Sara Duterte sa Article 4, which is doon nga kaugnay pa rin yan sa grave threat. Subalit niya, agad na rin itong sinagot ni Senator Chis Escudero na siyang presiding officer. Aniya, Corina, may kalayaan ang defense team kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga paglilitis. Yan ay base na rin doon sa notice na ipinadala sa kanila ng Senado. Corina. Okay, maraming salamat Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.